Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa hapong ito, ang ating pag-uusapan ay ilang pong mga kaganapan, update sa Sinulog Festival ng Cebu noong Sabado. Ayan, meron tayong mga pahabol update tungkol dito kaya tumutok lamang po kayo hanggang sa dulo. Lalong-lalo na po tungkol kay Chinita Princess. Ayan, meron tayong pahabol na update tungkol sa kanya. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo'y maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And eto na nga, simulan na natin ang ating update. So kahapon, marami pa nalungkot, nawawala po si Chinita Princess, dami pa naman pong umasa na magiging magkasama po ang dalawa sa Sinulog Festival kahit magkaiba ng float. Marami ang nalungkot, pero meron pong ginawa si Carlos Miguel na another AI photo ng Kim Pao kung saan ay para hindi na malungkot po ang Kim Pao fans sapagkat pinagsama na niya nila Kim and Paolo. So hinabol niya si Kim Chiu sa Sinulog Festival. Ayan, para hindi na po malungkot ang lahat. Eto na, sinagot na ni Carlos Miguel ang inyong kalungkutan. Take note, AI lamang po ito dahil ang dami nagre-request. Kasi ito sana yung gusto nating makita, 'di ba? Sayang, ito talaga sana yung makikita natin, 'di ba? Kung sakali na sumama si Kim sa Sinulog and nandun din siya sa float nila Paolo Avellino. Ang saya siguro, no, 'di ba? Ang ganda sana pagmasdan ng Kim Pao. Swerte sana ng mga pumunta doon na makikita nila ganito ang Kim Pao, no? Ganyan ka-close, ganyan ka-clingy, together. Oy, napakaswerte nyo. Talaga pa yung nagkataon. So, ayun. Ang sarap, ang ganda sana ng view ng mga audience doon. Anyway, hindi rin ramdam ang init niyan pag ganun. Kasi, ang ganda ba naman na inyong pagmamasdan, di ba? So, eto nga ang post ni Carlos Miguel. Uy, humabol, charot, haha. Gaya ng dati, ako na po ang nag-adjust. PS, I got a request kung pwede ko daw pagsamahin si Kim and Paolo sa Sinulog. Madalian lang to, so I hope carry naman. Grabe. Thank you so much, Carlos Miguel. You're a lifesaver talaga para sa mga Kim Pao fans na nangungulila. Samantala, dumako naman tayo sa live update ni Paolo. Live update. Ito, no, Sinulog Festival. Grabe daming tao o hindi magkamayaw. As in, sobrang dami na nakaabang talaga. Umabang po sa kanya, umabang sa kanila na nandoon. Lalo na siguro kung nandyan pa si Kimi, di ba? Bongga talaga, dami niyan. Pero, pansin ko lang dito sa Cebu, napaka-disciplined nila. Kasi hindi nila kinukuyog yung mismong float. Ayan, nandun lang talaga sila sa na yon, boundary na yon. Kasi sa iba kaya, talagang siksika na to the point na gusto nang akyatin yung float. Pero dito napaka-discipline po nila. Andun lang po sila. Ayan. So, tamang kaway si Paolo Avellino dyan. Grabe, dinumog talaga siya at sila na mga tao doon. Imagine the effort, yung init, yung siksikan, 'di ba? Kudos talaga. Thank you so much sa pagmamahal. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Miss Mila Carillo. Sabi niya rito, Ma'am Gandara, tama lang ang pag-iwas ni Pao kay Jay kasi ayaw na esyuhin sila ni Pao. At respeto lang kay Kim. Hindi na rin dapat dikit ang pangalan ni Chi sa Kim Pao hanggat maaari umiwas na lang si Pao. And yan naman pag ginagawa ni Pao, kudos to Paolo Avellino. Siya na mismo yung umiiwas, di ba? Para wala ng intriga and all. So ayan, sa mga babaeng mahilig sa gwapo, mabuti naman si Pao.
stick to one priority ni Pao si Kim sa buhay asawa. Si Lord lang ang nakakaalam sa Kim Pao. Ginagabayan na silang dalawa ng Panginoong Diyos habang buhay. Sapat na kami makita ang Kim Pao sa araw-araw. God bless, ingatan natin ang Kim Pao. Andito pa rin kami sa paligid. Ayan, thank you so much, Miss Mila Carillo, Madam Mila. Nakakatuwa naman na na-appreciate ko lalo si Paolo. Kasi marunong siyang umiwas, 'di ba? Hindi naman ito first time na ginawa ni Paolo. I mean, always naman si Pao umiiwas talaga siya. Especially sa halimbawa, may issue kay Kim. Si Kim naman wala nakakaaway, pero alam niyo naman pangalan ni Che and Kim hindi magkasundo yan sa showbiz. May fan war yan. So si Paolo na mismo ang umiiwas. Mga ganyan. Like, nung minsan may awarding, hindi ako mapapagod i-share sa inyo. Kasi nakakatuwa si Pao. Alam niyo nandun si Jay, so umiwas na po siya. Hindi siya umattend doon. And sana laging ganito si Pao na iniingatan ang damdamin ni Kim Chiu. Hindi ba siya na lang ang kusang umiwas. Hindi naman yon sa pagigisuplado or bitter, kundi pangangalaga sa nararamdaman ni Kim Chiu. Napaka maginoo pa nga para po sa akin. 'Di ba? Dala na kanyang pagmamahal kay Kim Chiu. Tuwing ginagawa niya yan, nararamdaman natin ang pagmamahal niya kay Kim. Samantala, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Norma Daya. Ganda rin nabasa ko yung vlogs natin Twinkle kay Paolo tungkol sa kasal nilang dalawa. Sabi natin Twinkle gusto ni Paolo sa Cebu daw kasi sila magpakasal. If this legit, ayon po kay Ate Twinkle, success siya sa proposal at engagement ng dalawa and very few families of both. Kaya ganda raw, wait na lang natin itong vlogs ni Twinkle tungkol sa Kim Pao. God bless them both. So, success siya. Success siya sa proposal and engagement ng dalawa. Ang nandun lang talaga families nila parehas. So, walang gasinong friends, kaya siguro walang panunukso. Very talaga, intimate lang nung proposal na yon. Napaka-private. Since sila naman po ang dapat maging involved lang din dyan. 'Di ba kasi personal nilang buhay ito. So maganda, sana nga po ay may vlog si Twinkle tungkol po dito at ma-share sa atin kung kanyang pahihintulutan, hindi ba? Pero ayun, mag-aabang na lang din po tayo. Nakakatuwa naman na nagkakatotoo na talaga itong kasalang usapan na yan ng Kim Pao. Kumbaga nagkakaroon ng pag-asa and progress. Alam niyo naman guys, ito ang kagustuhan talaga ng mga fans na mangyari, endgame nila Kim and Paolo. Samantala, ayon naman sa comment ni Miss Rosemary Jano, okay naman sila Kim, Pao and Jericho. Wala namang issue sa kanila. Nagbibiruan pa nga yan si Echo at si Kim sa ASAP at Showtime. Okay din naman sila ni Paolo. Si Paolo pa nga ang lumapit. Tama ka, Gandara. Baka nagkahiyaan lang din na magpansinan yung dalawa. Kasi pag ganyan, naghihintayan lang yan kung sino lang ang mauna sa dalawa. Hindi yan sa nagde-demand or nagdedmahan. Kasi makikita mo naman si Kim, for the chika talaga siya. Yes, si Kim for the chika. Hindi kasi si Kim Chiu, napaka-friendly kasi ni Kimi. Kaya nga, ang daming malapit ang loob po sa kanya. Diba? Ang daming gustong-gusto siya. Gusto-gusto ka trabaho, gustong kaibigan, gustong ka-chika. Kasi bukod sa bubbly, cheerful, si Kim Chiu, tunay na mabait kasi siya. Hindi siya peking tao. So, speaking of generous si Kimi, napakabait pa. Marami nagmamahal kay Kim. Madali siyang pakisamahan. So, kung may hiyaan pa, nagkakahiyaan pa, ibigay na po natin sa kanila yan. Time heals naman. May tamang panahon, may tamang pagkakataon. At ako, naghiintay po ako yung tipong kapag ka nakita na ng publiko na walang ilangan sa kanilang dalawa, matitigil na ang anuman pong issue. Kasi ako, ayaw kung si Kim Chiu ay mababaon sa anumang issue.
Kasi si Kim hindi naman po yan marunong magtanim ng galit. I mean, hindi naman si Kim, gusto natin si Kimi ay all the best for her, 'di ba? Hindi natin gusto na may mga issues, hindi kasundo si Kim Chu and all. Kasi napakabuti ni Kim eh. 'Di ba? Para happy lang ang buhay. So, yun lang po ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa susunod dating mga chikas. Maraming pong salamat.